Yung pinag-pray ko po. Kasi po may pinag-pray akong isang bagay kay God tapos binigay niya naman to sa akin. Kaya po napakabuti ng ating Panginoon. Basta po kahit anong hirap ng buhay, magtiwala lang tayo sa Kanya, hindi niya po tayo pababayaan. Praise God po. Amen. Amen. Thank you, Marlon. Sino po? Bago ko magturo yung ating guest speaker, galing po sa ibang bansa yung guest speaker natin yan. Sino po? Meron pa ko ba? Meron pa ba dyan? Going once? Option pa lang to. Going twice? Lana? Okay, so mamaya ko, kakaroon po tayo ng dental mission. So after po nito, 10:30, uwi po muna tayo. Tapos balik po kayo ng alauna. Dala niyo ho yung mga bisita ninyo na binigyan ho namin ng ticket. Okay ho? So pagdating niyo ho rito, doon ho sila didiretso sa holding area. Doon ho sa baba. Yung merong tent doon. Okay ho ba? Parang hindi kayo masaya. Amen. Libre bunot, libre gamot, ayaw niyo pa. Ano na naman gusto niyo? Ano pagkain? Okay, handa na ho kayo makinig ng salita ng Diyos. Amen. Yun ho ba? Alam niyo ho, itong teacher natin ngayon is galing po sa isang international university. So, i-welcome muna ating lahat, Pastor PJ. Yes. Come on. Thank you, Pastor Ron. Kala ko sinong speaker yun eh. Pati ako nagulat eh. Thank you, Pastor Ron. Pwede ba natin palapakan si Pastor Ron? Talagang guwapo pa. Lahat na nasa sa kanya. Yun. Sige po. Excited na po ba tayo na makinig sa salita ng Diyos? Amen. Amen and amen. Today po, ang ating paksa ay pinamagatang, sabay-sabay po, Unity. Ang sa Tagalog po, Kakaisa. mamahalan Diyo. Pagkakaisa, tama. Amen. Sige. Para po tayo po, nag-bring po pala ako ng mga verses po para later pwede po tayo magpasa ng sabay-sabay. So, ito po, ilalabas ko lang po. Okay. Tapos, pwede po ba ako magtawag ng tutulong po para mag-distribute? Kahit get one and pass na lang po tayo. The brother here. Sige po. So habang pinapasa po yan, let's all pray po. Panginoong Jesus, maraming salamat Lord sa araw na ito. Itinataas po namin kayo. And Lord, sa aking bibig po, gamitin niyo po ang aking bibig upang ipamahagi ang inyong salita. Buksan niyo po ang aming mga puso upang maisabuhay po namin ito. Maraming salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Alright. Sige po. So get one and pass. Parang ano lang school. Hi class! Hello. Batiin nga po natin ang katabi. Sabihin mo, uy, you look good today. Uy, you look good today. Ang bango-bango mo. Sige nga. Bango-bango mo. Tataway fresh. Amen. Sige po. Lahat po ba ay may kopya na? Pagpasensya nyo na po palang ating kopya kasi nung tinransfer ko to sa computer through Facebook kay Sarah at nung pinrint niya, nagtikit-tikit po yung mga words. Kaya medyo kung mapapansin nyo po, tikit-tikit po siya. Pero don't worry, sabay-sabay po natin itong iintindihin. Amen? Amen. Alright, so lahat po ba ay meron na? Okay, tumako po tayo sa pinakaunang verse. Ito po ay Isaiah chapter 31 verse 5. Huli po, Isaiah chapter 31 verse 5. Okay. Pagkakaisa. Lahat po ba kayo ay nagagalak na meron kayong kasama sa buhay? Amen? Amen. Pamilya, kaibigan, na minamahal. What? Amen. Okay, so sabay-sabay po natin basahin Isaiah 31 verse 5. Ready, get set, go. Gaya ng mga ibon na nagsilipad, gayon na aampunin ng Panginoon ng mga hukbo ang Jerusalem. Yaoy kanyang aampunin at ililigtas. Siya'y daraan at iingatan niya. Amen. Amen. Kahit tikit-tikit po, naiintindihan po natin, no? Amen. So, i-translate ko lang po in simple terms. Sabi po dito sa Isaiah, tulad po ng ibong nagsisilipad, God will protect the people of Jerusalem. So ang tanong po, bakit kaya ginamit ni Lord ang mga ibon
upang i-compare sa kanyang ginagawa sa Jerusalem. Ang Jerusalem po ay city ni Lord, di ba? Pastor Ron, city of God. Jerusalem, at di saan pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Bethlehem pala yun. Okay, pero ang Jerusalem, ito po, sinasabi niya na God will protect this city just like the birds are flying over the city. Anong meron sa mga ibon? Anong meron sa mga ibon? Di ba po, meron po tayong kasabihan sa wikang Ingles, birds of the same feather flock together. Ano pong ibig sabihin ng pag-flock? Flock, sa Tagalog, sige po, tulungan niyo po ako. Sasama-sama. Pagsasama-sama. So tulad ng mga ibon na nag-flock together or nagsasama-sama, God will protect that city. Now, let's relate this to our topic, unity. Ang mga ibon po, yan. Sama-sama yan. Tayo po, sama-sama din. Okay? Now, sabi ni Lord, di ba, I will defend the city. Kanyang aampunin at ililigtas. I will defend this city. So, God will fight for you just like the birds are flying over the city. God will fight for you. Ibig sabihin, you don't have to worry about what other people are saying about you. Okay? In terms of relationships, kung ano man po yung mga sinasabi ng mga tao about us, it's none of our business. Minsan po kasi, di ba, we try so hard. Lahat po ng energy natin, ginugugol natin upang i-prove sa mga tao na mali sila about what they say about us. Di ba po? For example, if some people say, alam mo, madamot siya. Tayo, gagamitin natin ang buong enerhiya natin upang ikumbinsi ang mga tao yun na hindi tayo maramot. Di ba? Ginagawa po natin yun, di ba? Pero sabi ni Lord, I will defend you. I will fight for you. So, ibig sabihin, wala po ngayon na mga kapatid, kung ano man po ang sabihin nila tungkol sa inyo na negatibo o mali, huwag na natin igugol ang buong enerhiya natin upang patunayan sa kanila, oh, mali ka. God will fight for you. Amen? Nakakatuwa pong isipin na God cares for you. Amen? Okay. Sabi ni Lord, okay, tingnan natin yung second verse. Sabay-sabay po tayo sa Hebrews chapter 10, verse 25. Again, Hebrews 10:25. Ready, get set, go. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangangaral sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na mga araw. Okay, in English po, let us not give up the habit of getting together as some are in the habit of doing, but all the more as you see the day approaching. Sa madaling salita po sa wikang Tagalog, sabi po sa Hebrews, okay, itong ginagawa natin sa simbahan na nagtitipon-tipon tayo every Sunday, do not give up doing this. Amen? Amen. Do not give up. Sometimes po kasi parang, di ba, nakakapagod po. Buong Monday to Friday, para po sa mga nagtatrabaho, di ba nakakapagod po? Minsan ang weekend, Saturday, Sunday, gusto na lang natin na magpahinga sa bahay. Pero sabi ni Lord, let us not forsake the habit of being together. Hebrews 10:25. Mamaya po, malalaman natin kung bakit. At bakit pala, later po maintindihan natin, kaya pala parang may something na tuwing Sunday, may pumipigil sa akin. Naranasan niyo po ba yun? Na pag Sunday, parang merong pumipigil sa'yo. Huwag ka pupunta dyan, marami kang iniisip, marami kang problema, huwag ka na umattend. Maraming nanakit sa'yo. Huwag mo na gawin yan. Di ba? Ewan ko kung meron tayong mga ganung voices na rinilig. Pero laging tuwing Sunday, usually merong rason na gagamitin ng kalaban upang hindi po tayo umattend. Amen po ba? Amen. Later po, malalaman natin bakit ito ginagawa ng aking kalaban. Okay. Sabi dito, diba, again, I quote yung English saying that birds of the same feather flock together. When birds flock together, there's a reason. Tulad po ng mga penguins. Ano po sa Tagalog ng penguin? Wala palang Tagalog. May Tagalog ba yun? Haso. Penguin. Wala eh. Anyway, alam niyo po yung penguin, di ba? Si Happy Feet. Unang Okay? Yung penguin po, ito po ang mga ibon na matatagpuan natin sa malalamig na lugar. Amen? At ang kulay ng kanilang balahibo ay
Ano pong kulay? Puting. Red. Ay. So, tinatas ko na po, nakikinig po kayo. Di, meron. Okay, amen? Meron. Ang kulay po ng penguin ay white and Black. black. Parang, wow, very good. Okay po, and alam niyo po ba, na yung mga baby na penguins, it takes around 40 days bago po sila tubuan ng feathers na waterproof. It takes around 40 days bago po ito mangyari. Ibig sabihin, nang ipanganak sila ay napaka-vulnerable sa malamig na weather. Maaari silang mamatay. Kaya ang ginagawa po ng mga mother penguins ay sila po ang nagpo-protect. Pero ito naman, di ba, sama-sama sila, amen? Sama-sama yan. At lalo na po, meron din pong isang study, scientific study po ito na nalaman po nila ang mga penguin kapag pumapatak po ng 0 degrees, below 0 degrees, diba, sobrang lamig na yan, saksakan ng lamig yan. Ito po, napatunayan po na ang mga penguins po ay lalong nagsasama-sama. This is a good thing. Ito po now, ayun po ito po ay sa animal kingdom. Na kapag malamig po ang panahon, nagsasama-sama. Now, ilagay po natin sa konteksto ng ating buhay. Di ba po, lahat po tayo ay may pinagdadaan ng mga problema? Lahat po tayo, di ba, amen? Sinasabi po sa atin ni Lord na kapag meron po tayong problema, all the more na magsama-sama tayo. Amen? All the more. Because you cannot survive the cold all by yourself. Tulad din po ng mga uling. Alam niyo po yung uling, di ba? Kulay puti. Kulay itim. Meron. Kapag ang uling ay sama-sama, di ba? Nagliliyap po yan na nagliliyap. Amen? Pero kapag tinanggal niyo po ang isang uling mula sa bundle of ulings, ano po nangyayari sa apoy ng isang uling na yun? Mamamatay. Ganon din po tayo. Di ba po? All the more na kapag may problema tayo, magsimba tayo. Amen? All the more. But sometimes we're trying to say, hindi ko na kailangan magsimba. Alam ko na yung sinasabi ni Pastor. Or hindi ko na kailangan magsimba. Pwede na ako magbasa ng Biblia sa bahay. Kaya ko na magawin yan all by myself. But God says, do not forsake. Anong verse yan? Hebrews 10, verse 25. Ayan verse yan sa sarili nyo. Or sa sarili natin. Na kapag kaya natin magsimba, Hebrews 10:25. Hebrews 10:25. Amen? Amen. So the colder it gets, the more we should flock together. And naranasan ko po kasi sa aking personal na buhay, na kapag ako po ay may problema noon, nung ako po ay medyo bata-batang Kristiyano pa po, I isolate myself. Naranasan niyo po ba yun? Parang iniisip niyo, I want to protect myself. Ayoko na masaktan. Kasi the more I go along with other people, the more open I become, the more hurt I become. Good. Good. Oh my. Oh my. Alright. Diba? So, ang tendency, mag-isa na lang ako. Ayoko na kasi masaktan. Lala. Oh, my gosh. But listen to this. In order to take the next step in your life, okay, we have to learn to improve our social skills. Amen? In Tagalog po ang ating pakikipagkapwa-tao, kailangan po natin itong i-ehersisyo at patatagin at palakasin. Later po, malalaman din po natin to. And sometimes, diba po, we have great things in our minds. Marami po tayong dreams, marami tayong pangarap. God wants us to allow other great people to be part of our lives. Huwag po tayo ma-intimidate. Kunyari po, si Pastor Ron, mas magaling siya sa atin or sa akin in terms of maraming bagay. Okay, maraming bagay, total package lang si Pastor Ron. Now tayo po, kung gusto natin mag-improve bilang isang individual, dapat willing po tayo na i-accept ang other na magagaling pang tao kaysa sa atin. Amen po? Kasi sometimes po natatakot tayo, insecure kumbaga, na kapag inalaw natin itong tao to be part of our lives, mas magaling siya, mas gwapo siya, mas maganda siya, mas astig siya, parang, ayoko na, liliit ako. Take note, only insecure people think that way. Dapat laging welcome ang any person na mas magaling sa'yo, mas matalino sa'yo, mas okay sa'yo, dapat welcome na welcome sila sa ating buhay. Because we need one another. Amen? Take note only insecure people are afraid to let weak people into their lives. Tandaan po natin yan. Even si Lone Ranger ay merong tinatawag na tonto.
Even si Lone Ranger, di ba? Kilala niyo po si Lone Ranger, right? Meron din siyang tonto. In other words, kahit Lone Ranger ang tawag sa kanya, meron pa rin kahit paano isang tao na nandyan para sa kanya. Amen? Ladies and gentlemen, mga kapatid, as you step into your destiny, you must be able to collaborate with other people. Now listen to this, babasahin ko na po ito. Your social skills, sabihin your social skills. Social skills. Number 2, your communication skills. Communication skills. Number 3, your emotional health. Emotional health. Okay. Itong mga tatlong bagay nito, yung iyong abilidad upang makipagkapwa-tao, ang iyong abilidad upang makipag-communicate sa ibang tao, at ang iyong emotional well-being, ang tatlong bagay na ito ay kasing halaga ng iyong spiritual na buhay. Amen? Tandaan niyo po ito. Okay. It's also as important. Question. Okay, huwag niyo ba ako sagutin kasi medyo ano po itong tanong to. Are you emotionally ill? Are you self-destructive? In Tagalog po, hindi mo ba kaya na makipagkapwa-tao? Nahihirapan ka ba na mag-include ng ibang tao sa iyong buhay? Huwag niyo ako sagutin. Isipin lang po natin yan. Nahirapan po ba tayo sa ganitong aspeto? Or do we only feel good kapag tayo ay mag-isa? Sino dito yung masaya tayo pag mag-isa tayo? Ako, honestly, okay lang naman mag-isa. Di ba, Pastor Ron? Diba? Honestly, at work, in the office, kaya ko po magtrabaho na mag-isa kahit may mga seatmates ako. Yeah, nakipagkwentuhan ako, blah, blah, blah. But actually, kung di ba ako usapin, I'm okay because I can do things by myself. However, sometimes extreme tayo na we'd rather be alone. Kasi nga, meron tayong past. Kasi nga, meron tayong experience. Na marami tayong winelcome sa buhay natin, pero we end up being hurt. Bakit tahimik? Bakit tahimik? Tuwing sinasabi ko yan. Okay. Show ng time. Take note. Listen to this very, very carefully. If we don't get emotionally healthy, you will shipwreck every opportunity. In Tagalog po, kapag hindi ka nagbigay ng oras o panahon upang palakasin ang iyong emosyonal na aspeto ng iyong buhay, bawat oportunidad na dumating sa buhay mo na magandang oportunidad man yan, or tamang tao man yan na dumating sa iyong buhay, kung ikaw ay emotionally unhealthy, even the right person who comes along, hindi mo kayang i-contain. Hindi mo kayang i-welcome. Ganun po ka-importante ang emotional na health. Amen? Ganun po ka-importante. Tandaan po natin yan, ha? You get chances, but you lose them. If you are emotionally unhealthy. And may narinig po akong mula sa isang preacher na sabi niya, you cannot trust people who are emotionally unhealthy. Amen? Kaya pala, importante na maging emotionally healthy tayo para people can trust us. Example, ibon, nasira ang pakpak. May sugat at hindi makalipad. If you buy a bird, a pet na bird, tapos, alam mo, from the very beginning na broken ang kanyang wings, pag uwi mo sa bahay, huwag kang iiyak na, hindi makalipad ang aking ibon. Dahil from the very beginning, alam mo na ang binili mong ibon ay may sirang pakpak. Do not expect people, okay, to do great things for you at hindi ka masasaktan dahil from the very beginning, alam mo na ang taong yun ay merong issues, emotional issues. Bakit tahimik na naman po tayo? Okay? I repeat do not cry when from the very beginning you bought a bird which has broken wings. Okay? So, importante po talaga na malaman natin the importance of being emotionally healthy. Bakit ko pala sinasabi ito? Pero ang topic natin ay about unity. Bakit ganon? It's because I want you to understand na ang pagkakaroon ng kapwa, pair. Ano pong Tagalog ng pair? Pares. Partner.
pagkakaroon ng isang partner, kaya yan ina-attack ng kalaban. Kaya dinidestroy ni Satan ang unity ng dalawang tao o tatlong tao ng isang grupo dahil there is power in a pair. Sabihin mo sa katabi mo, there is power There's power in a pair. Tulad po ng mga ibon. Actually, nakakita na po ba kayo ng swan? Yes. Yes. Diba minsan po ang swan nag-intertwine ako nila mga leeg? Or parang gano'n, nagagano yung leg nila, nagpo-form ng heart shape. Actually, beautiful, diba? Ganun yung swan. Pero just like the swan, they can live together for a long time. And even yung mga lovebirds kung tawagin, sino po nakakita ng lovebirds? Ah, si Priscilla. Beautiful Priscilla. You know. Yeah. Lovebird. Oh, lovebirds. In mysterious ways. Lovebirds. Bakit ako napunta doon? Anyway. Moving on. Partners for life. Tulad po ng mga ibon, wow, dinisend pala ni Lord, pati ang mga hayop to be partners for life. Ganun po ka-importante ang pagkakaroon ng partner o ang isang pares. Sabi nga, pares. 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 Now, masarap yun, sabi ni Pastor Ron. Sarap na. Lalo na sa Espanya. Amen. Amen. Now, ang tanong, how can you encourage people to be part of your life? Ganito yun. By letting them know kung what role they play in your life. Ibig sabihin, ako, mas mainganyo po ako na i-welcome ka sa aking buhay kung alam ko na meron akong lugar sa iyong buhay. Diba? Kunyari ako, halimbawa lang po to, gusto ko maging international singer. Diba kung kayo po, alam nyo na, ay kapag naging international singer si PJ, alam ko na i-invite niya ako na mag-MC ko. Hindi, Sean, galing-galing ni Sean na mag-MC, diba? Diba? Galing-galing, napanood ko po sa Facebook ni Priscilla, nag-MC po si Sean, napakagaling. Sabi ko nga kay Sarah, ay kay Sarah po pala sa phone niya. Okay. Pero kasi sa Facebook ni Priscilla, may pictures din. Sabi ko, ang galing, parang radio talaga. Palapakan po natin si Shona. Diba? Now, for example, ako, may dream ako maging international singer. At nalaman niya na kapag nakamit ko yung dream kong yun, she can be part of my life na kapag may events ako, she will be my MC. Wow, di ba pag nalaman mo yun, mas lalo kong mainganyo, sige, maging singer ka, go. Kasi alam mo na may part ka in my life. Ganun din po tayo po. Na people will love being with you kapag alam nila na included ka. Amen? Nakadulong po ba yun? Amen. Kaya ganun po ang pagiging isang includer. So, ayan. What is my role in your life? I would love it if you let me know. Amen? The power of a pair. Even po yung mga kumpanya in corporate world, they do it. Okay? Even yung mga kumpanya po, nagkakaroon sila ng partnership. Tulad po sa Telos. In-advertise sa Telos. May partnership po yan with the schools. Kaya na po ang Telos International University, for example, dahil may partnership yan with the schools. At ang role kasi ng TIU or Telos International University sa isang kumpanya yun ay to promote, ano ba, Priscilla? Para magkaroon ng engagement, meaning para yung mga people, yung mga estudyante sa TIU ay magstay sa kumpanya dahil doon. So nakakatulong, di ba? May partnership, may purpose. Okay. We need one another. And take note, ang mga criminals po, yung mga notorious criminals, kapag gusto na nila na i-punish ang mga criminals, saan po nilalagay? Anong ginagawa sa kanila? Na-isolate. Your Honor. Isolate. Ano tayong lawyer dito? Di ba nilalagay sa, ano yung tawag ng pastor? Solitary? Ano yun? Bartolina. Bartolina? Bartolina. Ano yun? Cartolina. Cartolina. A solitary confinement. Di ba? Matinding punishment po yan because we are all social beings. Sabihin mo sa katabi mo, social. Social. Social ako. Social ako. We are all social beings at kailangan natin isa't isa. Kaya ang isang criminal, kapag nilagay mo sa isang lugar na madilim at mag-isa lang siya, torture po yan. Torture po yan. Totoo po yan. Mahirap po ang mag-isa at ayun ay matinding punishment sa isang criminal. Even po si Jesus. Okay, yung ilang years po nag-serve si Jesus sa ministry niya, Pastor? Diba 3 years? So 3 years na ginugol niya sa kanyang ministeryo o sa ministry. Alam niyo po ba na he spent most of his time with his
disciples. Tinrain niya yung kanyang disciples. Rather than spending 3 years to be with everybody here in the world since he had the power, di ba? Pero siya, poof! Dito ako sa Philippines, poof! Nandun ako sa ano. He could have done that, but he spent time to be with a group of people. At naging powerful po yun kasi nung umakyat na si Jesus sa langit, yung natirang disciples, sila ang nag-spread ng gospel. Amen? So, ganun po yung ka-importante ang pag-spend ng time sa mga people in our lives. Now, let's find out why, why? Bakit mahirap to? Mahirap ba maging united? O madali lang? Sige, sabihin nyo, kung madali lang, raise your hand. Wala? Kung medyo challenging po, sige, raise your hand. Wala? Medyo challenging. Hindi si Kuya nag-agree. Actually, kung medyo challenging po tong unity, at ngayon, I'll spend a little bit of time to discuss bakit mahirap po maging united. Bakit kaya mahirap? Ooh. Okay, now let's go to the verse. Okay, let's go back to our verse, scripture. Basahin po natin sa Genesis chapter 4. Okay. Genesis chapter 4. Okay, basahin ko na lang po Ready, get set, go. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinganak si Cain. Ito po yung sinasabi ni Pastor Ron kanina. Sabi ko nga, wow, sakto Cain and Abel, Cain at Abel. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Verse 2, at sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapangalaga ng mga tupa, datapwat si Cain ay magbubukid ng lupa. Let's pause for a while. Actually po, ayon sa ibang mga Bible scholars po, may posibilidad daw na si Cain at Abel ay twins. Ano pong Tagalog ng twins? Kambal. Bal. Bal. Okay. May posibilidad. Although hindi po sinabi sa Biblia na sila ay twins. Hindi po sinabi. May posibilidad lang daw po. Dahil kung makikita natin sa verse na ito, sabi dito, siya'y naglihi at ipinganak si Cain. At sinabi, nagkaanak, okay? At sa muli ay ipinanganak. Mulang sinabi na, muling naglihi at ganyan-ganyan. Wala. Okay? So may possibility na sila ay twins. We don't know, dahil wala naman ako doon nung ipinanganak si Cain at Abel. But anyway, ang ibig lang sabihin nito, sila yung pinakaunang magkapatid. Amen? Si Cain at Abel. Anyway, you can just read this later at home. Ipa-paraphrase ko na lang po para madali po natin maintindihan. So, diniscuss po ni Pastor Ron kanina. Ano po si Cain? Siya ay? Anong trabaho ni Cain? Ang ginagawa niya? Bubukid. Bambubukid. Okay. Basta soil. Okay? Nagtatanim siya. Nagbubukid. Ganyan. Si Abel ay? Tagapag-alaga ng Pastor. Nag-aalaga ng mga? tupa. Tupa, mga hayop. Okay. Now, nagkaroon ng offering, di ba? Sinabi ni Pastor Ron kanina, may offering. Okay. Sino po ang nagbigay ng mas acceptable na offering? Si Cain o Abel? Cain. Abel. Dahil si Abel, anong ginawa ni Abel? Kung babasahin natin to, anong ginawa ni Abel? Nagdala, verse 4, at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yon. The first fruits. Yung pinaka-first ng kanyang mga inaalaga, ibig sabihin the best, binigay niya para kay Lord. Okay? Kaya acceptable ang offering po ni Abel. Pero sa Cain, anong ginawa? Anong in-offer ni Cain yung kanyang offering? Diba? In-accept pa ni Lord? In-accept pa ni Lord? Sabi sa verse 5, datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. Hindi in-accept ni Lord yung offering po ni Cain. Verse 6, at sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namang law ang iyong mukha? Why are you sad? Ooh, parang, wait a minute, let's pause for a while. Hindi ba nakakatuwang isipin na kahit na hindi nag-offer ng best si Cain, ay kinausap pa rin siya ng Panginoon. Well, let's pause for a while, Isipin natin to. How can someone who didn't give his best still find the opportunity na makipag-usap ni Lord? Kinausap po siya ni Lord, amen? Nakikita pa natin sa Bible. Kinausap po siya ni Lord. Na ilagay po natin sa konteksto ng ating panahon ngayon. Marami po sa atin dito ang nagkamali.
nakagawa ng masasamang bagay, binibless pa rin ni Lord. Okay? At pinapatawad pa rin ni Lord. Now, if that is you, that gives you a chance, an opportunity to give God praise. Amen? Dahil kahit na ikaw ay nagkamali, ikaw ay natisod, nakasakit ka na kapwa, nakausapin ka pa rin ni Lord. Tulad ng ginawa ni Lord kay Cain. Kinausap niya pa rin. Amen? Ay, Lord, nakaka-comfort naman yun. So, ibig sabihin, hindi ko kailangan maging perfecto para kausapin mo ako, Lord. That even in my fallen state, you still talk to me. Sabi ni Lord kay Cain, why are you downcast? At ito pa, binigyan pa niya ng advice. Diba? Kung sa itatagalog ko na lang tayo, paraphrase ha, kung ginawa mo ang tama tulad ng ginawa ni Abel, he will also receive kung ano ang na-receive ni Abel. Diba? Amen? Ang bait-bait naman talaga ni Lord. Amen. Amen. Wow. Hallelujah. Now, let's find out. Ano nangyari kay Cain at Abel? Diba? Pinatay. Pinatay. Pinatay ni Cain si Abel dahil sa galit. Naggalit siya. Now, let us put this in the context of our lives today. You need to tell me, you are sad today because hindi nangyari sa buhay mo yung nangyari sa iba. You mean to tell me na yung joy mo ay nawala dahil hindi mo nakuha ang nakuha ng iba? Buo ang pamilya nila. Pamilya ko. Hindi. You mean to say na because of what happened to your family, you allow that to steal your joy. You allow that to hurt you so bad na kung meron mang taong tama na darating sa buhay mo, napakahirap pumasok sa iyong puso dahil you allow that one thing, that galit na yan, to hurt you. Oh my. Why are you secretly depressed? Why has the magic gone out of your eye? What happened? You know, God will ask you questions like that. What happened, anak? He knows the answer, but He just wants to have the opportunity to talk to you. What happened, anak? Amen? Now, please take note that the devil will do everything that he can to destroy the power of two. Kaya pansinin niyo po sa inyong buhay, sa inyong kaibigan, sa inyong relationship with your parent, with your father or with your mother. Diba? Aminin niyo sa akin, aminin natin kay Lord, that there are times na napakahirap makipag-deal sa kanila. Diba? May times na parang, kung pwede lang talaga, mag-isa na lang ako. Kung pwede lang, ayoko na kung makasama ka. Dahil talaga, Satan will do everything that he can to destroy the power of two. Why is the two very powerful? Why? Take note, maganda itong point na ito. Ang ating pananampalataya, ang ating faith, ay matatest sa pamamagitan ng ating relationship sa iba.